Hello, hello. Good afternoon, good evening, good morning. Saan man sulok tayo ng daigdig, ano? Narito ako ngayon sa ating headquarters, national headquarters ng Filipino Guerrilla Forces, na kung saan ay ihanda natin ang ating lugar kung sakaling tayo ay madamay or masabi na proxy war dahil sa gulong nangyari sa Middle East, labanan ng Israel at saka Iran. Napabalita rin Pakistan at saka India, may bombahan rin, ano? So ang mahirap nito kung makisali ang China, Russia at ang United States. Pag nakialam na itong mga superpowers, ay sinisigurado natin na lahat tayo damay, buong mundo, ano? So dapat maganda tayo. Huwag tayong pabaya lang. Wala naman masama kung tayo ay maghanda sa darating ng anumang sakuna. So bago ko simulan, ano, para makita nyo ang headquarters ng Filipino Guerrilla Forces, ito yun, no? Sa taas niyan, ang kabila niyan ay Sierra Madre papuntang Bulacan, ano? Papuntang Bulacan yan. Ayan, National Highway yan, tinatawag na Marcos Highway or Infanta Marikina Road. Propose yan ang 10 lanes, 5 lanes kabilaan. So dito naman, ito yung kung makikita nyo itong bundok, yung may aeroplano, yan, bababa sa International Airport ng Manila. Itong bundok na ito, siguro mga more or less 1,000 meters. Pag sinabi 1,000 meters is 1 kilometer, no? So sa pit naman, more or less nasa more than 3,000 feet, parang gano'n, no? 3,000 feet. So ibig sabihin yan, pag binumba yan, kahit na 10 beses na bomba, hindi yan mawawarat. So ibig sabihin, safety tayo dyan magtago, ano? Safety tayo magtago dyan, no? Ayan. Itong portion na ito ay going to Laguna Lake. From air going to Laguna Lake, more or less nasa 10 kilometers, more or less 10 kilometers, ano? Ito ay kuan ito, puro bato-bato itong bundok na ito, ano? So pwede tayo dito magtago. Sa ilalim nito mayroong kuweba, malayo ang lalabasan nito. Parang kuan rin ito, creek na sa ilalim dumaan. So ang balita ko nito, lusot ito sa Taytay Rizal, ano? Tuloy lusot ito Taytay Rizal, meaning more or less ang layo nito mga 15 kilometers siguro, or 10, more or less 10 kilometers ang haba. So meaning kung magtatago tayo dito, ang kailangan lang natin talagang ilaw ang kailangan natin dito. Pero may portion daw dyan sa ilalim ng walang oxygen, so pag-aralan natin siguro. Pero paano ito, pwede rin sa biochemical war, ano, dahil may tubig sa loob niyan. Pwede tayong lumublo sa tubig, pero kailangan may rin tayo oxygen. So ibig sabihin, safety tayo dyan, ano? Safety tayo. So siguro ilang tao ma-accommodate nito. Kung totoo yung 10 kilometers, mga 100,000 o milyon ng Pilipino pwede magtago dito. Excuse me.
milyon ng Pilipino ang pwede magtago dito. Hindi makuha. So, yan. Oh, yun, may eroplano naman dumadaan. So, kahit anong birada nila yan, hindi nila kayang pasabugin yan. Then, ito naman yung, sabi ko, Sierra Madre. Yan, paana na ng Sierra Madre yan. Paa ng Sierra Madre na yan. Ano? Paana ng Sierra Madre yan. So nakita nyo ang ating paghahanda. At magkakaroon tayo ng training dito. Kung sakali, ayan o, pwede training ground yan. Anyway, siguro, pagdating ng panahon, ay magkakaroon tayo ng siguro, palagay ko, pag medyo naambunan tayo ng isang missile dito, bomba, palagay ko maghahanda na tayo. So, maaaring ang gobyerno ay makipag-coordinate na sa atin, sa Filipino Guerrilla Forces, or tayo na mismo magko-coordinate sa kanila kasi nga they are busy sa kanilang preparing sa Pilipino. Now, yung pag medyo nadadamay na tayo ng target talaga sa lahat ng military bases na mayroong kampo sa lugar nyo, umalis na kayo. Pag mayroon ng binumba dito, umalis na kayo. Kasi yun ang unahin nila, yung military bases. Pag sinabi military bases, hindi lang yung military, kundi pati yung police na malalaking headquarters. Then, ang susunod dyan, economic zone. So, anong economic zone natin? Sa Luzon, primarily, ang Metro Manila. So, yan ang kanilang target. So, mayroon pa ako ipapakita sa inyo, ay dudugtong ko mamaya yung running trenches na kung saan ay nasa ilalim ng bahay, nasa ilalim ng nasa underground mismo, na i-prepared ko na yan, yung lugar na yan, papakita ko mamaya. Nasa underground. Kaya lang, ang nandoon ngayon, hito ang nandoon ngayon, ginawa kong base. Kasi ngayon, yung underground na yon, nagpo-produce ng water, ng tubig. Pero, mayroon naman akong ginawang lane palabas yon, pwedeng defrost, defrost, refrigerator. Pwede naman i-open nyo para mag-release yung tubig. Now, kaya ko sinasara yun para yung ito ay malayo silang paikot-ikot. So, itong kinalalagan ko ngayon ay nasa ito, proposal ito hanggang 5th floor. Pero nagawa ko pa lang is first floor. First floor pa lang nagawa ko. Kasi mabangin ito. Tingnan nyo, mabangin. Mahapal siya. Okay. So, yun yan. Baliwala ito sa ngayon dahil hindi pa na tayo na napapagera. Pero paano kung napalaban na tayo? Ano ngayon? So, saka natin mabigyan na importante, baka huli na. So, yan, pinapakita ko lang ang mga paghahanda natin. Filipino Guerrilla Forces, kayo mga commanders, mag-isip rin kayo paano nyo matulungan ang inyong mga kababayan. Kasi nga, ang atin, Filipino Guerrilla Forces, for God, country, and people. Thank you. Hello, ayan. Mga paghanda ng Filipino Guerrilla Forces, paghanda ng Guerrilla Forces, makita nyo sa video, makita nyo sa video, mayroon tayong tunnel o kuweba na pwede pagtaguan ng mga 10 kilometro ang layo. So maybe more than million siguro may accommodate niyan. So tapos ang ating national headquarters, mayroon tayong underground running trenches, nasa ilalim siya ng bahay. Makita nyo may tubig. So yan yun ang mga plano natin. Kung mga 3 bombahan, hindi madadali yun.
Okay? So, yun lang. Pakinggan. So, yan. So, malit na po. Malit na extra na puno. Mayroon akong mangga na ito, markot ito, mangga, malapit na mamunga. So, ayan. Tabi ako ng nawasa na pinapapaalis ko na. So, paalis na. Okay. Diba? Maganda, diba? So, nasa ilalim yung isang running terraces ko sa ilalim ng first floor. Okay, thank you.